Francis, kamusta na ang lagay ng traffic? Alam mo, Pinky, sa kabuuan ay maayos pa ang daloy ng mga sasakyan sa malaking bahagi ng Skyway at SLEX. Pero nagkakaroon ng pagbagal at build-up sa ilang tulay diyan sa may bahagi ng San Pedro, Santa Rosa at Cabuyao sa Laguna. Samantala, Pinky, lumikot din tayo sa ilang sementeryo at meron na rin tayong nakita na mga maagang dumalaw sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay para nga iwas sa pagdagsa bukas. Umaga pa lang ngayong bisperas ng Undas, nakapwesto na ang PNP, BFP at Emergency Response Unit sa entrada ng Heritage Park sa Taguig. May mangilan-ngilan ng dumalaw sa puntod ng mga yumaong mahal sa buhay para hindi na sumabay sa siksikan bukas. Ilan sa mga personalidad na nakahimlay sa Heritage Park ay ang namayapang bilyonaryo na si Henry C. Sr., dating Chief Justice Renato Corona, Senate President Aquilino Nene Pimentel Jr., dating Congressman Roy Logoles at ilang celebrities tulad ni King of Comedy Dol P. At ang tanyag na film producer at talent manager na si Mother Lily Monteverde. Bukas ang Heritage Park mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi hanggang sa November 2. Nagpapatupad na rin ng one-way sa sementeryo para hindi magsiksikan ang mga sasakyan. Sa kalapit na libingan ng mga bayani, handa na ang musoleo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa inaasahang pagbisita ng pamilya ng Pangulo. Nandito rin ang puntod ng iba pang naging presidente ng bansa katulad ni Fidel Valdez Ramos, Carlos P. Garcia at Elpidio Quirino. Ngayong gabi, pangungunahan ng Philippine Army ang pagsisindi ng kandila sa puntod ng mga yumaong bayani bilang paggunita at pagkilala sa mga ambag nila sa bansa. Pero hindi ito hihintayin nila Maria Teresa. Maaga na siyang nag-alay ng bulaklak sa yumaong tatay para sa Undas dahil na rin sa pabago-bagong panahon. Talagang maaga kami because of the traffic. Oo. Kasi if I'll be going here tomorrow, well, mahirap na, at especially ngayon, panahon ngayon, there's typhoon, no? So we see to it that we have to be early here. Mayroong 53,835 na nakahimlay sa libingan ng mga bayani. Dahil half-day na ang pasok sa gobyerno, marami na rin ang maagang nagpunta sa Loyola Memorial Garden sa Sucat, Parañaque. Pero tansya ng pamunuan ng sementeryo, lolobo pa ang dami nito bukas at sa Sabado. Sa katabing Manila Memorial Park, tinatayang aabot sa mahigit 1 milyon ang bibisita rito. Ngayon pa lang, buhay na ang negosyo at marami ng tao at sasakyan sa buong sementeryo. One-way traffic scheme na din ang pinapatupad dito. At tuloy ang pagronda ng mga pulis at security guards para mapanatili ang kaayusan. Ilan naman sa mga kilalang personalidad na nakalibing dito ay sina dating Pangulong Cory Aquino, asawa niyang si dating Senador Ninoy, dating Pangulong Noynoy Aquino, dating Senador Leticia Ramos Sahani, dating Pasay City Mayor Pablo Cuneta. Ganon din ang mga artistang sina Rico Yan, AJ Perez, Helen Bella, Paquito Diaz, ang fashion designer na si Pitoy Moreno at ang nature advocate na si Gina Lopez. Samantala, kasabay ng paglabas sa mga opisina ngayong hapon, tila marami na rin ang tumuloy sa biyahe. Ayon sa SLEX, bandang 1:00 ng hapon, nagsimula na ang pagbagal ng mga sasakyan sa may San Isidro at San Pedro Bridge. Ang buntot nito ay umabot hanggang 600 meters. Pero pagsapit ng alas 3, na doble pa ito. Umabot na ang buntot sa may San Pedro Bridge hanggang 2.5 kilometers. 600 meters ang traffic sa Malitlit Bridge sa bahagi ng Santa Rosa. 1.4 kilometers sa San Isidro Bridge at kalahating kilometro ang buntot sa San Cristobal Bridge sa Cabuyao. Ito po yung mga bridge natin na kaya nagkakaroon ng bottleneck dito. Ito po yung ongoing widening. Kasi na-widen na po yung mga natin yung carriageway natin from iba po parang 4 lanes to 3 lanes, iba 5 lanes to 4 lanes. Yes, sir. Yun lang po. Samantala, Pinky, katulad nga ng inaasahan ay mas bumigat pa nga itong volume ng mga sasakyan na dumabagtas ngayon dito sa kahabaan ng South Luzon Expressway. At katulad na nakikita nyo dito sa aking bandang likuran, yan yung San Pedro Bridge ng Pinky. So nagkakaroon ng bagyang pagbagal dahil naiimbudo yung mga sasakyan na dumadaan dyan sa ngayon. Pinky? Francis, ano daw yung dahilan doon sa pagbagal sa mga area na nabanggit? Yun ba, yung widening?
Tama, Pinky, no? Dahil sa hanggang ngayon ay patuloy pa rin yung ginagawa doon sa, o itong mga roadworks doon sa bridge na ito na nabanggit natin kanina. Kaya naman mula sa 6 na linya, Pinky, ay nagiging imbudo, nagkakaroon lamang ng 3 linya na passable sa mga sasakyan sa bahaging ito. Kaya naman bumabagal ang daloy ng mga sasakyan. Pero pagkalagpas naman sa mga tulay na ito ay dire-diretso na ulit ang daloy ng trapiko. Pinky? Kamusta ang toll collection? Lahat ba ng RFID system gumagana? Alam mo, Pinky, tinanong din natin yan kanina sa pamunuan ng SLEX at sinabi nila sa atin na nagiging epektibo naman itong pagtanggal ng mga toll plaza dito sa kahabaan ng SLEX. Ang nangyayari kasi ngayon, Pinky, ay yung mga toll collection ay pagpasok na doon sa exit na pupuntahan ng ating mga motorista. At as of kanina, no, as of 6 o'clock kanina, wala namang naiulat sa kanila na pumapalya ng mga toll collection at gumagana ang lahat ng kanilang RFID system hanggang sa ngayon. Pinky. Ganun pala yon, Francis. Kasi kahit ako nalilito dun sa pass-through o kaya dun ka na magbabayad. Maraming salamat, Francis Folve. Nag-uulat ang live mula sa SLEX Command Center.